Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, sa labas tayo ng bahay. Medyo makulimlim, medyo maganda panahon. Yung mahangin nga lang. Di ba? Tapos na mag-harvest ng dito ng repolyo. Tabi pa ng repolyo yun eh. So, mamayang hapon pa naman yung pasok natin ng bandang alas 5, alas 2 pa lang. So, meron tayong time para makapag-vlog. So meron lang gustong i-share sa inyo na talagang as in nagustuhan ko dito sa Japan. Hindi ko lang po kino-compare yung bansa natin ha. Kaya lang talagang mapapansin nyo, talagang mapapawaw din po kayo pag kayo po nandito sa Japan at masasabi nyo na sana all. Meron ako limang bagay talaga na gustuhan ko dito sa Japan. Simula nung ako'y dumating dito, na ang ngayon mag-aapat taon na hindi pa rin nagbabago. Unang-una dyan, kung mapapansin nyo mga kwento, yung kanilang kalinisan. Sadyang malinis po talaga ang mga Hapon. Kung mapapansin nyo sa mga kalsada rito, yan, wala po tayong mapapansin na plastic bottle, coke and can, mga papel, mga pinagtapo ng chichirya, mga upusan ng sigarilyo sa gilid-gilid, sa mga ganito, sa mga ganyan, wala po talaga tayong mapapansin na kung anong mga kalat ang meron sa mga gilid-gilid ng bahay dito. Meron naman pong kwan, kaya lang hindi ho yung as in parang sa atin na masasabi mong madugyot. Dito ho talaga bawat kapaligiran ng mga bawat bahay dito, masasabi nyo ho talagang malinis. Napaka sarap paglakad-lakad lalo pagka umaga. Magbibigay po ako ng dahilan kung bakit nga ba napakalinis ng mga Hapon dito sa kanilang mga kapaligiran, ano. Unang-una diyan, kapag ang mga kabataan dito mga kakwento, kapag ang mga kabataan dito mga kakwento, no, ay nagsimula na pong mag-aral, nagsimula na sila mag-aral ng kinder o elementary, yung pong mga kabataan dito mga kakwento ay tuturuan na po silang maglinis ng kanilang mga magiging kalat. Tuturuan na po silang maglinis ng mga banyo o CR ng kanilang school. Tuturuan na po silang maglampaso ng mga sahig. Tuturuan na po sila doon. Ano po yung gawaing bahay na pwedeng gawin sa school? Halimbawa, maglinis, ay ina-apply na ho sa mga kabataan doon sa mga school nila. Doon pa lang po ay tuturuan na yung mga kabataan. Isang gabi, pauwi kami ng kasama ko, nagulat pa nga ako eh. Alas 3 pa lang ng madaling araw yung mga kwento. Alas 3 ng madaling araw, pauwi na ako sa aming apartment. Nagulat ako kasi akala ko multo. May nagwawalis, matanda. May nagwawalis alas 3 ng madaling araw. Dun, gusto ko sana kuha ng video kaya lang madilim. Nagwawalis yung matanda, alas 3 ng madaling araw. Sabi ko, alas 3 pa lang ng madaling araw. Akong ganyan. Meron na nagwawalis. Meron akong nagwawalis talaga na matanda. Minawal ko yung mga bakuran nila. Ngayon, nagtanong-tanong ako, nagkwento ko yun sa isang Nicky Jean o yung isang residenteng Pilipina dito. Sabi niya sa akin, ay, naho, talagang ganyan talaga mga Hapon. Sobrang, alam niyo ba pala mga kwento, no? Ang mga Hapon ay sobrang nilang inaalagaan yung kanilang reputasyon dito. Ayaw nilang may masasabi yung kanilang mga kapitbahay pagdating sa ganyan nga sa mga bakuran, yung dumi ba, yung mga kalat. Ayaw nila, kaya madaling araw pa lang talagang sadyang naglilinis na po sila. Saka alam nyo ba dito mga kwento, no? Kung mapapansin nyo, wala ho tayong mapapansin mga basurahan. Wala ho tayong mapapansin mga basurahan sa gilid-gilid dyan, o yung mga nakatambak dyan, yung mga, may mga sako dyan na lagayan ng basura. Wala po eh. Kahit makikita nyo lang po yun, punt ng mga bakuran ng mga kabahayan dito, pero yung sa gilid ng kalsada, wala tayong makikitang ganon. Wala ho tayong makikitang ganon. At bihirang-bihira po tayo makakita ng mga basurahan sa mga gilid-gilid dyan. Sa mga tabi-tabi dyan, wala ho tayong makitang basurahan talaga. Lagayan ng basura. Kung halimbawa kung ikaw ay may kinakain, meron kang kinakain na kung ano mo yung kinakain mo, hindi mo siya mahihiyang itapon dyan sa gilid dyan. Mapipilitan ka pong ibulsa yung pinagkainan mo at doon mo sa bahay itatapon. So yung po ang unang-una ko talagang nagustuhan dito sa Japan, ng kanilang kalinisan. Sa ang pangalawa po natin may papakita po ko sa inyo. Kung napansin nyo mga kwento, ang mga kabahayan po dito ay mabababa yung bakod, di ba? As in, isang hakbang mo lang, kayang tawirin yung mga bakod ng kabahayan dito, di ba? As in na ayan, kayang tawirin yan.
Mapansin niyo ho yan, bukas pa, laging bukas yung mga gate nila. Oh. Tapos ito mga grill sa mga bintana. Ayan, ito yung bakod na ho nila. As in sa dibdib ko lang, oh. Kung mapansin niyo yung mga bintana nila, walang mga grills. Wala po silang wala po silang kat mo sa mga CCTV. Ayan, 'di ba? Oh. As in bakante ho, oh. Bakanting bakante. Yan, bakanting bakante yung kanilang mga pintuan, mga salas nila, oh. Wala tayong mapapansin na parang sa atin pagkataas-taas na hanggang lampas tao. Dito nyo, oh. Yan, oh. May napapansin ho kayong CCTV, o mataas na bakod, o may yung mga bintana nila, may mga sobrang, parang lahat ng bintana may grills. Di ba? Mapansin nyo mga kwento, wala po lahat. Yan. Hindi ko po as in sinasabi na wala hong nagaganap na krimen dito sa Japan, pero yung safety po mga kwento, isa po ang Japan sa pinaka-safe na country sa buong mundo. Kung mapapansin nyo talaga, wala silang mga grills, walang mga CCTV, walang yung mga matataas na bakod. Isa po yan ang nagustuhan ko dito sa Japan. Kung halimbawa kayo po ay makakaiwan ng isang bagay, halimbawa yung bag nyo, iniwan sa harapan ng isang supermarket na malengke po kayo, hindi ko kayo kakabahan na baka mawala. Hindi ko kayo kakabahan na baka may kumuha. Maliban na lang po kung ibang lahi, yan. Pero kung mga Hapon ang aalalahanin nyo, malabo po yung bihirang-bihira ko naririnig dito sa Japan na may krimen na magnanakaw. Parang ganun, parang hindi pa naka-encounter na mayroong isang Japanese na nagnakaw ng isang gamit sa isang ganyan. Wala eh. Kaya talagang nagustuhan ko din ay yung kanilang pagiging safety. Kahit maglakad ho kayo ng madaling araw dito, magpunta po kayo kung saan-saan dyan, hindi ho kayo kakabahan maglakad-lakad. Napaka-safe po dito sa Japan. Yun po ang pangalawang nagustuhan ko talaga dito sa Japan. Sa mga talagang nagustuhan ko dito mga kwento, alam kong medyo may kamahalan at kataasan ng mga bilihin dito sa Japan. Pero isa talaga ito sa mga nagustuhan ko. Alam niyo ba mga kwento, sa mga supermarket, sa bilihan ng mga tinapay, ng mga pagkain. Yan. Pagdating na alas 5 hanggang alas 9 ng gabi, yung mga nakapak, yung ubento kung tawagin dito, yung mga nakapak, yung halimbawa parang sa atin naka-styro na pinagsamang kanin ng ulam, mga ganyan. Pagdating ng alas 5 na sinesale na po nila yan, ginagawa nilang 10%. Pag dumating ng alas 9 ng gabi, ginagawa nilang 30%. Halimbawa, yung presyo ay dating original price niya ay 100. So pagdating ng alas 5 magiging 80 pesos na lang. Pagdating ng alas 9 magiging 70 pesos na lang. So malaking tipid po yung ginagawa ng mga supermarket, mga ganyang bagay, no. Isa po yun sa mga inaabangan ng mga may edad na ho dito sa Japan. At isa rin po ako sa nag-aabang ng mga ganyang siste ng mga supermarket ngayon dito sa Japan. Isa po yun sa mga nagustuhan kong sistema ng mga supermarket dito sa Japan, no. Saka hindi lang po sa pagdating sa pagkain, may mga buwan po talaga dito na nagsisale yung mga mga bilihan ng kung ano mga damit, sapatos. May mga buwan po talagang nagsisale po sila dito. Minsan nagbabuy one take one pa sila. Marami hong ganun dito. Hindi lang ho puro kamahal ang binabanggit ng mga ibang kandiyan. Pero meron ding ganun na siste ang Japan mga kwento, no. Minsan pa nga nakabili yung isang kasamahan ko na isang sapatos ni Lebron na halagang 3,000 o 1,500 lang na almost bago pa. Nag-sale lang po talaga yung ukay-ukay nila dito. Nag-sale lang po talaga yung ukay-ukay nila dito, kaya nabili niya yun. Kaya hindi rin po ang isang kagandahan dito sa Japan, hindi hulat ng panahon ay mahal po ang bilihin dito sa Japan. May mga panahon din po talaga na sobrang binababa nila yung presyo, isinisale po nila. Halos pa nga mag buy one take one na eh. Yun naman po ang hindi sinasabi ng ibang vlogger. Puro yung kamahal ang bilihin sa Japan. Puro ganun po ang narinig natin, pero ako nang nagsasabi sa inyo dahil ako naman po ay nakaka-encounter ng mga ganung pangyayari sa Japan kaya ako na babangkit ng gatong vlog. Kaya ako na i-share sa inyo. Hindi ho lahat ng bagay talaga dito sa Japan ay masasabi mong napakamahal. Mayroon din po talaga silang pagdating sa mga ganyang mga bagay, mga pagkain, mga damit, mga sapatos ay nagsisale po talaga sila. Isa na po yan sa mga nagustuhan ko.
Susunod po natin ay yung pagiging honest po dito sa Japan. Alam niyo ba mga kwento dito po sa Japan ay meron mga parang bilihan ng gulay, parang maliit na kubo. May mga ganun pong area dito eh. Meron siyang maliit na kubo dito sa isang lugar. Nandun nakalagay yung mga kamatis, bawang, sibuyas, luya, peche, kung ano namang gulay meron doon sa loob. And then doon sa isang shop na yun, ay wala pong nagbabantay. Wala pong nagbabantay. Nakalagay lang doon ay isang maliit na box na kung saan ibaba, doon mo ilalagay yung bayad mo. So, nasa inyo na po yan kung ilang pirasong gulay yung kinuha nyo at nasa inyo na rin po yan kung magiging honest po kayo sa pagbabayad. So, di ba? Ang galing ano. Meron dito talagang gano'n na hindi na kailangan ng tagabantay. Nagtitiwala lang sila sa pagiging honest ng mga tao dito sa Japan. Maliban na lang sa ibang lahi kasi sa mga Hapon, ganun po talaga sila eh. So tiwala sila sa kapwa nila na hindi man lalamang o hindi man loloko kung ano mang kinuhang gulay. Kailangan nilang maging honest lang, kaya nagkakaroon ng ganitong shop dito sa Japan. So pang-apat mga kwento, yung katahimikan. Tahimik. Pag kung kayo po ay mahilig sa tahimik o peaceful na kapaligiran, ayan, sobrang tahimik. Yan ang mapansin nyo mga kwento, tahimik dito. Oh. Tahimik. Wala po tayong makikita dito o maririnig na yung mga kapitbahay nag-aaway-away. Wala po tayong yung kapitbahay natin na nagiinuman dyan sa labas sa mga bahay-bahay na pagka nakakainom na ay maingay na. O bawal po dito yun. Wala po rito yung basketball court na kahit na gustong matulog ng hapon ay mayroong naglalaro. Mayroon pong designated area yung mga basketball court at doon po sila naglalaro. So dito po sa countryside sa amin ay wala akong nakikitang ganun na open yung basketball court, open, malapit sa mga kabahayan. Meron man po sa mga school, tapos meron talaga silang gymnasium sa mga ganyang paglalaro ng basketball, ng volleyball, yan. So talagang mamamangha ka din talaga, maa-amaze ka sa katahimikan dito sa Japan. Matahimik, talagang tahimik. Yan, oh. Alam niyo ba, kahit bagong taon dito, ganito pa rin ang senaryo, ganito pa rin ang siste kapag bagong taon. Talagang as in tahimik. Bibihira ko lang din nakita rito yung nagkakaroon ng fireworks. Yung as in parang sa atin na nagsisindi ng mga ano-anong lakas na paputok. Dito mga kanto bihira. Kaya masarap kaya talagang kung mahilig po kayo sa tahimik na lugar, ayan, number 1 po kung may recommend kong Japan, tahimik, as in tahimik. Wala tayong makikita nagchichismisan dyan, no? Walang marites. So panglima mga kakwento, no? So dito mga kakwento, kapag halimbawa gusto nyo sumakay ng mga train or bus, on time po sila. Bihirang-bihira po talaga yung, at hindi ko pa nasubukan talaga malit yung inaabangan ko na bus or train. Kung halimbawa alas 2, so alas 2 talaga ng hapon, eksakto. Hindi, walang labis, walang kulang. Ayan bihirang-bihira po talaga yung yung malilit ng minuto yung bus dito. Halimbawa, nakay ka ng alas 2 ng hapon, alas 2 po ng hapon makakarating yung bus. Kung halimbawa alas 3 ng hapon kayo makakarating, alas 3 po ng hapon makakarating yung bus. Ganon din po sa tren. Kung halimbawa alauna. Kung halimbawa alas 2 po ng hapon na makakarating yung inyong sinasakyan. Ganun po strict yung pagdating sa oras yung mga sakayan dito sa Japan. Talagang pag sinabing alas 2, pag sinabing alas 3, alas 3. Kapag sinabing alas 2 kayo darating, alas 2 kayo darating. Yun po talagang isa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito sa Japan. So hindi ka kailangan mag-rush, hindi ko kailangan mag-apura, basta yung kailangan mo i-manage lang yung oras mo para makasakay ka sa tamang oras. So paano? Yun lamang po. So yun po yung 5 bagay na gusto ko i-share sa inyo na talagang as in nagustuhan ko dito sa Japan. So sana magustuhan nyo rin at sana balang araw kayo pong nag-a-apply, kayo pong nagbabalak na mag-apply dito sa Japan ay matupad po at magtiyaga lang po kayo mag-antay. Kaya magtiyaga lang po kayo mag-apply, manalig sa Panginoon, kumapit sa pangarap. So hanggang sa muli. Salamat!